Good morning guys, so andito tayo ngayon sa ating layer building 1 and layer building 2 dahil minomonitor natin yung effect ng revaccination. So isa din ito sa mga batch na nag-undergo ng revaccination. And then ngayon, based sa production nila as of yesterday, ay nag-stop na yung pag-drop ng production. So dati, nagda-drop ito ng 1 tray day. So dapat nasa 106, 107 trays yung production nila daily. As of kahapon, nasa 101 yung production nila. Hindi tayo pwede makalapit dun guys kasi under pa sila ng influence ng vaccine. So 3 days pa lang sila post revaccination. So 3 days after revaccination pa lang ito sila. Hinahayaan muna natin sila mag-recover, makarest at less yung stress muna dapat nila ngayon para makita natin kung umi-increase ba. Pero as of kahapon, nag-stop na to 101 yung pag-drop ng egg production. So hopefully, sa mga susunod na araw, in-expect natin na it will increase gradually. Pakonti-konti dapat mag-increase na sila. Galing tayo dito sa ating CCU. And then, papunta tayo sa mga layers na ngayon kasi yun nga, nag-monitor tayo sa production, monitor tayo sa mga bago nating na-treat ng mga alaga, mga nag-undergo ng revaccination. So, meron din silang nakaschedule ngayon ng paglinis ng layer building number 4. Yan, medyo malinis na yung ilalim ng ating layer building number 4. So, winawash out nila ng tubig sabay walis. Ito yung disadvantage guys ng ground level na na mga building dahil dapat kailangan mo talaga yung linisan. Otherwise, magkakaroon ng ammonia build up na possible makasakit yung ating mga manok. Possible mag-drop ang production at hindi maganda kapag puno ng ammonia yung isang building. So, yun yung ginagawa natin dito guys. Yung isang building, 3 times a week yan nililinisan para wala talagang ammonia build up. Tapos yung lahat ng building sa atin ay connected yan sa kanal papunta sa septic tank. So, after ng septic tank, meron tayong dryer doon. Kinukuha yung mga ipot tapos sinasaking, binebenta naman natin sa mga farmers yung sistema ng paglinis dito. So guys, yung layer building number 1 ay hayaan lang muna natin na mag-recover. I-check natin or babalikan lang natin yan next week para i-check kung fully recovered na sila, kung pag-produce na ba sila ng dati nilang production. Yung target natin is 105 to 106 ulit na may numbalik yung kanilang production. And then, sa tingin ko, makaka-recover naman kasi nag-respond na yung vaccination dahil yun nga, nag-stop na yung continue na pagbaba ng itlog ng na-harvest natin mga itlog. Today, okay naman lahat na bigyan natin ng remedy tsaka proper management lahat ng mga may problema, and then na-monitor na natin lahat ng mga manok pati na yung mga i-release nating RTLs doon sa kabilang grower building ngayong November. After dito guys ay punta tayo ng farm para tingnan naman natin yung kondisyon ng ating second farm, ano na yung progress doon. Next week ay mag-holiday tayo. Limited lang yung operation natin sa poultry. Yung importante is ma-harvest tsaka mapakain natin yung mga manok natin. And then, yung egg room naman natin ay limited lang din yung release kasi wala tayong tao guys. Sa election ay parang absent yata yung mga tao natin. And then, sa November 1, wala din tayong pasok. Yung release natin ng mga itlog ay very limited lang talaga. So, importante yung feeding tsaka yung harvest. So yung problema naman natin dito, since very limited lang yung plastic trays natin na pang harvest, ay kailangan din natin na ma-harvest kaagad yun para ma-transfer na sa mga carton trays. So limited lang din yung carton trays natin guys dahil hindi pa dumadating yung mga maraming stock. Kaya maghahanap na naman ulit ako ng mas magsusupply sa atin ng mga carton trays na
maraming bundles kasi kumukuha tayo dito ng monthly na nasa 50 bundles to 70 bundles yung allocation dapat ng ating poultry. Yung isang bundle guys ay nasa 100, tsaka may mga ibang bundles din na nasa 120. So nag-stock din tayo ng maraming feeds ngayon, good for 2 weeks para hindi mabitin yung ating mga alaga. Meron tayong Integra 2000 dito na good for 2 weeks. Tapos yung CLP natin. So lahat ng ito guys is from BMEG para isahan na lang. So nasa 150 pa yata ito dito or 170 yung stock natin dito. Bago lang deliver to kahapon. So kasama itong Integra 2000. So very important guys na continuous talaga yung brand na ginagamit natin, yung pagpapakain natin para hindi umiba yung production natin. Aside from production, ay nakaka-apekto din ito sa health ng ating mga manok kapag iba-ibang layer brands ang nilalapat natin. So prepare na din yung ating mga boxes na lalagyan ng RTL for November. So excited na yung mga magkaka-receive ng mga manok natin sa November. So meron pa tayong available guys na mga manok sa November. So meron pa pala tayong Integra 2000 dito na old stock na ito muna yung inuuna natin. So very important din guys na yung old stock nyo ay unang ma-dispose kasi baka siraan kayo ng ng feeds. Hindi yan maganda na ibigay sa ating mga alaga dahil makagkakaroon ng mga mycoplasma something na magkaka-problema tayo sa production din. So guys, yun lang muna ang update natin sa ating poultry and mag-spend muna tayo ng vacation siguro next week para makapagpahinga din tayo sa poultry at the same time ay makapagpahinga din yung ating mga tao ng konti. Magkaroon sila ng break, no? So may schedule sila na isang araw yata na break muna. So yung gagawin lang nila dito, punta lang sila sa poultry para makapag-harvest at pagpakain, then wala mo nang masyadong other works na ipapatrabaho. So next week ay magkita-kita ulit tayo para sa bagong update namin dito sa poultry. So marami tayong mga gagawin sa mga susunod na weeks. May mga pagbisita tayo sa iba't ibang suki natin na poultry, and then ihahanda din natin yung pag-release ng ating mga RTL. So maraming salamat guys sa panonood nyo ng video nito, at kapag meron kayong mga katanungan ay pwede nyo akong i-message sa aking Facebook page, Dwight Tamayo, at pwede rin kayo mag-comment sa comment section down below. Happy poultry farming! Bye!